So gusto mo ng NMAX, kaya nga lang hindi afford ng budget. Paano kung merong ibang option na halos kalahati yung iminura, pero makikipagsabayan sa specs and features? Marami na ring users ang nagpatunay ng reliability. Meron din kayo masasalihan na groups kung sakali naman na gusto nyo mag-ride. Silipin natin ngayong araw ang RFI 175 version 5. Hello, body coming through. Nice to meet you. Glad you came through. Back to fail and you know you got moves. Big game and you know you fit smooth. Glad you came to fish. It's been quite a while since nilabas ni Rusi itong maxi scoot nila na Rusi FI 175 at ngayon ay merong version 5 na nga. At ang nakakatuwa dahil successful naman yung una nilang launch nito, which is ginulat talaga nila yung mga netizens natin kasi sa presyo niya, nakikipagsabayan ng specs and features. Kaya ngayon, patuloy pa rin yung pag-i-improve nila dito nang hindi kinokompromiso yung presyo. Biruin mo ba naman marami nangangarap sa NMAX, pero itong isang to ay abot kaya at meron pa siya mga inilamang na specs gaya ng 171.7cc na siya. Yun nga lamang ay 2 valves lang ito at naka-air cooling system compare sa NMAX na naka-liquid cooled na. Pero kung i-consider ninyo yung presyo niya, pasok pa rin sa banga. May advantage din naman ng air cooling system. Mas less sa maintenance at kung 200cc pababa naman ang motorsiklo mo, it is really compatible with air cooling system. Mas simple, walang masyadong maintenance, makamasa, kagaya ng hinahatid ni Rusi talaga na brand sa ating mga Pinoy. So dahil 5th version na nga siya, isa sa mga nabago sa kanya, netizens, ay keyless remote system niya. Ngayon ay meron na ding physical key na pwede mong isuksok para makapag-manual key ka pa rin kung gusto mo yung old school. Ngayon kasi halos puro keyless na ang motorsiklo. Kapag ka nakapag-try kayo ng keyless na motor, medyo tataas na yung standard ninyo. Dagdag mo pa dyan yung looks niya, netizens. Meron din talaga siyang hinahatid na somehow premium looks sa kanyang itsura. Especially na wala siyang masyadong decals all over its body. Simpleng RFI na naka-emboss emblem lang. Yung front face may dating din. Naka-LED na tayo na ilaw at may windshield din na makakamenos sa bugbog natin sa hangin kapag ka mabilisan na yung facing natin sa rides. Isa rin sa napansin ko ay yung kanyang telescopic fork na suspension sa front ay naka-protective boots pa. So mas mapapangalagaan natin yan dun sa mga hindi inaasahan ng mga talsik-talsik or kung maligaw tayo sa mga somehow off-road experiences. Hindi basta-basta tatamaan yung shocks natin. Euro 4 compliant na nga rin pala ang motorsiklo na to at meron compression ratio na 9.7:1 at meron naman siyang bore and stroke na 61.5 by 57.8 mm. Kung sa performance naman, we can expect a max power of 11.5 HP at 8,000 RPM habang meron naman tayong maximum torque na 12.4 Nm at 5,000 RPM. So, meron na siya sapat na power. Kung sakali man na mapupunta tayo sa mga cases na kailangan natin overtake, kayang-kaya rin po ng motorsiklo na ito. Especially na meron na nga mga naunang users nito na nagpapatunay at napaka-solid yung iba dyan na meet ko na. Napaka-solid nila, lagi sila nagko-conduct ng rides, tapos sila din yung nagpapatunay at dun mo rin malalaman kung ano ba yung mga pros and cons ng RFI 175. So I highly recommend kung interested ka sa motor na to ay sumali ka sa mga groups nila, let's say sa Facebook or group chat. Tubeless na nga rin po pala ang mga gulong nito at meron tayong tire size sa unahan na 110, 70, 13. So meron tayong 13 inches wheels. At kung sakali man na magpapalit kayo ng gulong, I highly recommend to use Zeneos tires. Kasi ayan na yung subok mo na mapagkakatiwalaan pagdating sa kapit at pangmatagalan na gulong. It's my tire. Naka-disc brake na nga rin po pala tayo sa unahan at naka-disc brake din sa likuran. Syempre, wala pa tong ABS para sa gantong presyohan. Pero meron na siyang CBS or combined brake system. So, pag piniga mo yung kaliwang brake lever, 70% yung ma-engage doon at may masasamang 30% sa front. So, that's actually good for beginners natin ng mga netizens dyan kasi hindi nila napipiga pa sa umpisa yung front brake kasi nga sumasabay sa throttle, di ba? Medyo naiilang pa. But still, nakakatulong pa rin talaga ang combined brake system on my honest opinion sa mga experience ko sa motor. Naka-twin shock din tayo sa likuran, netizens. So, makakatulong din to para mas maging maganda yung feedback niya sa mga bumpy roads, uneven pavement na karaniwan dito sa atin sa Pilipinas. Kung sakali man napapalitan natin yan, I highly recommend siguro palit tayo ng TRC na suspension. If given a chance, susubok tayo na
anong kakasyang TRC suspension sa RFI 175. Maganda sigurong content yun, di ba? Napakalapad nga din pala ng upuan nito, netizens, kaya yung mga pillion ride natin ay talagang masasatisfy kahit na mahaba yung biyahe natin, and tayo mismo as a driver ay talagang masisiyahan dahil para ka lang nakaupo sa sofa, naka-upright sitting position pa. You can also extend your legs if you want para mas comfortable ka na ipang touring ang motorsiklo na ito. So, perfect for long ride as well. Pagdating naman sa fuel, ay meron tayong 9.5 liters na fuel tank capacity. Napakalaki na yan given the fact na fuel injection na ang motorsiklo na ito, at we can expect around 38 to 40 kilometers per liter na fuel consumption. O diba? Sobrang tipid din sa gasolina. Smooth din manakbo dahil nga FI na. Pagdating naman sa seat storage, we can put a lot of things there. Halos di mo na kailangan magpakabit ng top box kasi meron na siyang 20 liters of seat storage. Just enough. Merong mga mas malalaki pa dyan na seat storage, pero yung kanya ay decent na. Hindi ko lang alam kung kakasya ang isang full face helmet, pero yung mga essentials natin during biyahe ay kayang-kaya. Kasya ba ang isang full face na Evo helmet? Comment nyo naman sa ibaba sa mga RFI 175 users dyan. Bukod sa LED na front headlight, ay naka-LED na rin yung kanyang napaka-pogi na tail light. Isa pa rin sa modern feature nito ay naka-digital na yung kanyang meter panel. Actually, mix siya ng digital at ng LCD panel display. So, napaka-modern yan tignan kapag nakita nyo sa personal. Isa pa rin pala sa kinagustuhan ko sa motorsiklo na to ay bukod sa electric start, ay meron pa rin siyang kickstart. So, may backup pa rin tayo just in case madiskarga or ayaw kumana ng push start. We can still have the peace of mind na pwede natin padyakan for a kickstart. 134 kilograms ang weight nito. So, mas mabigat siya ng konti sa NMAX dahil 132 kilograms lang yung ABS ng NMAX. And we also have a friendly 770 millimeters na seat height. So, abot siya ng 5'4" in height na kagaya ko. And if you're a tall rider, ay mas abot at lapat na lapat ang paa mo sa sahig. Meron din siyang 2-pot caliper sa unahan at 1-pot caliper naman sa likuran. Meron din siyang daytime running light na pasok sa standard ng LTO na always on. Hindi pa nga pala adjustable yung kanyang windshield, netizens, pero yung kanyang LED na ilaw ay naka-projector lamps na. Kaya maliwanag na yung buga niyan sa gabi. Pero kung kulang pa yan sa'yo, ay pwede ka magpakabit ng Prism mini driving light. Kasi yun yung subok natin kapag madilim ang kalsada. Sobrang liit na ilaw pero ang lakas ng buga. Napakadali pang i-install. Pwede nyo i-DIY. Very neat din yung design niya kasi meron na siyang built-in na tire hugger dun sa kanyang rear na tires. So, hindi tatalsik kung saan yung dumi, especially ngayon na tag-ulan. For the pillion ride, ay meron tayong rubber na tapakan. May kill switch na rin po ito sa kanyang side stand. That's actually important to mention kasi malita detalye yan pero talaga nakakatulong sa atin for safety. Kasi minsan di natin napapansin kapag umaandar tayo, naka-side stand pa pala, di ba? Delikado yun. Pwede tayong sumemplang dun. For the overall dimensions, we have a length of 1,930 width 755 and height of 1,130 mm. Kung may points for improvement man ako sa motor na to, siguro yung kanyang ground clearance dahil medyo mababa for 120 mm. So kung medyo mabigat ka, may konting side ka sa hams at syeshete ka talaga. Ang mga available colors nito ngayon ay yellow, gray, black, at red. Alin sa mga colors na yan ang favorite ninyo, netizens? Comment nyo nga sa ibaba. Kung gusto nyo mapanatili yung ganda ng kulay ng inyong motorsiklo, I always use Extreme One Protection. Yan yung ini-spray ko sa motor ko para laging good condition, vibrant yung kulay at kahit maarawan ay protected siya sa mga UV rays. Sulit niyang isang yan. Ang tanong, magkano ba ang presyo ng motorsiklo na to? Ang maxi scoot na to, netizens, ay mabibili ninyo ng wala pang 100,000 pesos dahil 97,000 pesos lang ang kanyang SRP. Sabi sa inyo super competitive na. Para sa lahat ng mga specs and features na nabanggit ko, talagang palaban yung handog ni Rusi para dito sa segment na to ng touring scooters. Natatapat sa NMAX, sa PCX. Kung nagpaplano ka naman na mag-installment neto ay 7,000 yung inyong magiging down payment at magmamonthly kayo for 3 years ng 4,120. I think may rebate pa yan kapag on time ka nagbayad. Pwede kayo mag-visit personally sa nearest Rusi na dealership
malapit sa inyo. Isa rin sa mga nagustuhan ko sa Rusi talaga ay easy access siya sa masa. Actually, wala tayong contact sa Rusi. It's just my initiative na mag-review nun. Dahil way back then, nung pandemic, ay mababatakan na ako ng motor at kailangan ko talaga magkaroon ng motorsiklo. So, nag-isip na ako ng plan B. At yung Rusi ang isa sa mga tinitignan ko na talaga makakatawid sa akin na mayroon pa rin ako motor, madadala ako from point A to point B, pero sa limited amount of budget. If kailangan mo lang talaga ng pantawid, mas makakatipid ka kapag may motor ka, sa pamasahe, sa oras. Isa yung Rusi sa option. That's why nire-review ko siya. Pero yung direct contact, wala tayong direct contact. Nire-review ko lahat ng motorsiklo. And none of my reviews are sponsored. So, talagang public service ko lang yan sa inyo, netizens, bilang nagre-review tayo ng motor for quite a while na. Since 2019 ay nagre-review na ako ng motorsiklo. So, it's been 5 years, going 6 for 2025. Maraming salamat sa mga netizens natin na patuloy ang suporta. Ngayon lang ako nakapag-add ng konting insights ko ng personal dito sa vlog ko sa YouTube. Dahil dito tayo talaga nagsimula. So, that's just a quick background for you para meron kayong idea. At the same time, if you are seeing me wearing shades, kagaya nito, pag nag-shades tayo na ganyan, akala ng iba ay nagyayabang na tayo. Pero ang totoo, kapag nakasuot ako ng shades na ganyan, ay meron tayong dalawang camera, one for vertical shooting and one for horizontal. Horizontal meaning pahiga, which is for YouTube. Vertical ay patayo naman para sa ibang platform natin, kagaya ng Facebook, TikTok. So, ganyan tayo kagrabe magtrabaho sa review. Magkahiwalay pang edit. I highly appreciate if you will subscribe to my channel para makareach naman tayo ng 1 million followers for my 5 years journey here sa motorcycle review. And, ayun, sana tumagal pa. Tumagal pa tayo dito sa YouTube natin. Hopefully, I can still manage to review motorcycle. And paminsan-minsan, nag-incorporate na rin ako ng car reviews to widen my audience. At the same time, to serve more people. And of course, para medyo umangat din yung career natin as a content creator. So yun lang, netizens. Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto nyong i-review natin next vlog? Pwede nyo kami i-visit sa aming Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna. O kaya naman ay suportahan kami sa aming Shopee, Nedi Shop, or TikTok, Nedi Shop. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, also hit that notification bell para lagi kang updated once may bago tayong upload. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool, ride safe always.